Hello mga kakwentuhan! Oras na naman para sa isang unique crime story experience. Itong special series na ito ay may titulong Solved or Unsolved, You Decide at the End, kung saan ilalatag ko sa inyo ang lahat ng mga teorya at mga ebidensyang nakalap ng mga otoridad at iba pang kasama sa kaso. At ikaw, ikaw, ang huhusga kung ang krimen na iyong mapapanood ay nalutas na ba o hindi. Siguraduhin panoorin hanggang dulo upang iyong malaman ang lahat na magpapakumbinsi sa iyo ng maaaring konklusyon. Hay, pag-ibig! Naniniwala ba kayo na may nakalaan sa lahat sa atin ng isang taong magmamahal sa atin ng lubos at mamahalin din natin ng buong puso? Ilang araw na lang ay araw na naman ng mga puso o Valentine's Day. Maraming magsasabing naniniwala sila sa soulmate. Ang iba naman ay maaaring sabihin ang kanilang kapareha ay ang kanilang answered prayer. Ngunit, kahit paano mo man nakilala o makikilala pa lang ang taong magpapatibok ng iyong puso, ang masarap na pakiramdam ng pag-ibig ay mananatiling kakaiba at hindi matatawaran. Bago tayo magpatuloy, ako po si Shani, ang inyong storyteller ng mga nakakatakot, nakakataka at mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa apat na sulok ng mundo. Kung katulad kitang mahilig sa mga misteryosong mga kwento, mag-subscribe na para updated ka lagi sa ating weekly stories na hindi mo pwedeng palagpasin. Tara, umpisahan na natin ang kwentuhan. March 11, 2018, Linggo, mga bandang alas 5 ng hapon. Isang normal na araw para sa mga magkakapitbahay ng Barangay Holy Spirit. Maraming mga ina ng tahanan ang nag-iisip ng lulutuin para sa kanilang hapunan. May mga batang naglalaro sa labas ng kanilang bahay. Ang iba naman ay hawak ang kanilang cellphone at nag-e-enjoy sa kanilang mga online games o pinapanood na videos. Ang ilang mga ama ng tahanan ay nakaikot sa maliit na lamesa na may nakapatong na gin at pineapple juice sa isang pitcher, nakikipagtawanan sa mga kaibigan. Sinasamantala ang huling araw ng weekend para makapag-enjoy dahil bukas, Lunes, ay trabaho na naman. Ngunit marami sa mga nasa labas ng kanilang bahay ang nakapansin sa kakaibang ginagawa ng isang lalaki. Ito ay si Orlando. Ilang beses na siyang labas-pasok sa kanilang maliit na bahay at kada labas niya ay may dala siyang supot na tila ba puno ng pulang likido. Ang kanyang katawan din at damit ay tila nababalot sa parehong pulang likidong ito. Ang iba ay naisip na maaaring nagpipintura si Orlando at posibleng may natapon na pintura na kanyang nililinis. Ngunit ang kanilang mga pagtataka at kuryosidad ay napalitan ng kilabot ng kanilang makita ang isang putol na braso na kasama sa supot na tinatapon ng kanilang kapitbahay.
Sa loob ng 16 na taon, ang mag-asawang Orlando at Heidi Estrella ay nanatiling magkasama. Bagamat hindi sila maituturing na mayaman at minsan-minsan ay kinakapos, pinili ng dalawang taong ito na pahalagahan ang kanilang sinumpaan nung sila ay kinasal. Hindi man sila biniyayaan ng anak, ang simpleng buhay ng mag-asawang ito ay tumagal ng 16 na taon. Ngunit ang pagsasama ng mag-asawa, kagaya ng iba pang katulad nila, ay hindi puro lambingan at tawanan. Ayon sa mga nakakakilala sa mag-asawa, si Orlando ay mahilig uminom ng alak. Kadalasan pagkatapos niyang magtrabaho bilang isang janitor sa Sisters of Mount Carmel School, kung saan ang kanyang asawa na si Heidi ay kanya ring katrabaho. Diretso na sa tindahan si Orlando para bumili ng alak. Kung hindi naman, siya ay makikitang kasama sa umpukan ng mga lalaking naglalasing hanggang 10 oras ng gabi. Ayon pa sa mga kapitbahay at kaibigan ng mag-asawa, ilang beses nang nagsumbong si Heidi sa kanila na sinasaktan siya ni Orlando pag nalalasing ito ng sobra. Marahil ay iyong itatanong sa iyong sarili kung bakit hindi ito naging dahilan para wakasan ni Heidi ang pagsasama nila ni Orlando ng 16 na taon, lalo na kung umabot na ang kanilang problema sa sakitan. Sinabi ng ilang malapit na kaibigan ni Heidi na kumakapit si Heidi sa mga panahong si Orlando ay malambing sa kanya at maayos ang kanilang pagsasama. Sa kanyang opinyon, alak lang ang tanging dahilan kung bakit nagagawa sa kanya ito ni Orlando, hindi dahil sa masamang tao ito o dahil hindi na siya nito mahal. Hapon ng March 18, 2018. Ayon sa ulat ng mga otoridad, si Heidi ay natutulog sa kanilang bahay at si Orlando ay kalalabas lamang ng banyo. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, nang kanyang tingnan ang kanyang asawa na si Heidi, ang bumungad sa kanyang mata ay isang malakambing na hayop na puno ng balahibo. Dahil dito, agad niyang tinapakan sa liig ang kambing na nakahiga sa kama nila ng kanyang asawa at agad itong pinutulan ng ulo gamit ang isang 13 pulgada na kutsilyo. Si Orlando ay may nakaraan bilang isang matadero, kung kaya naman walang problema niyang naihiwalay ang ulo ng kambing sa katawan nito. Ngunit hindi pa dito natapos ang karumal-dumal na mga pangyayari. Unti-unti, bumalik mula sa itsura ng kambing ang mukha ng kanyang asawa. Dito napag-isip ni Orlando na imposibleng ito ang kanyang asawa na si Heidi. Kung kaya, binalatan niya ang mukha nito dahil para sa kanya, ang balat ni Heidi ay isa lamang maskara at demonyo talaga ang nasa ilalim ng pagpapanggap na ito. Hindi pa nakontento si Orlando. Kanyang sumunod na binuksan ang sinapupunan ni Heidi sa paniniwalang may laman itong sanggol na anak ng demonyo. Dito ay nagsimula si Orlando na sipsipin ang utak ng kanyang asawa. Sa kanyang paniniwala, marapat lamang natanggalan ng ulo at utak si Heidi upang hindi na siya makasakit ng ibang tao. Sa kanyang paniniwala,
kanyang nailigtas ang mundo laban kay Satanas na maaaring maghasik ng lagim. Oras na mga kakwentuhan para magdesisyon. Pagnilay-nilayan ang mga ebidensya, suriing mabuti ang mga pangyayari sa pagpatay ayon sa investigasyon ng mga otoridad at sagutin ang tanong. Sa iyong opinyon, si Orlando ba ay nahuli ng mga otoridad? At ang kahindik-hindik bang pagpatay kay Heidi ay solved or unsolved? Bibigyan kita ng 30 segundo para magdesisyon. Maaari mo ring i-pause ang video na ito at balikan ang mga pangyayari upang iyong mapag-isipang mabuti ang iyong final answer. Ang pagpatay ni Orlando sa kanyang 46 na taong gulang na asawa na si Heidi Estrera ay solved. Ang mga naghinala na kapitbahay na nakakita kay Orlando na puno ng dugo at may mga dalang plastik na puno ng pulang likido ay ang siyang nag-ulat sa mga barangay tanod na noon ay malapit lang sa kanilang mga kabahayan. Agad namang sinabihan ng mga tanod ang Quezon City Police na agarang pumunta sa bahay ni Orlando. Dito ay naaktuhan nila si Orlando na nababalot ng dugo sa buong katawan at ang putol-putol na parte ng katawan ni Heidi sa loob at sa labas ng bahay. Nang tanungin, sinabi ni Orlando sa mga mamamahayan na hindi niya pinagsisisihan ang pagpatay sa kanyang asawa. Nasaktan ako. Ano sinasabi niya sa'yo? Nasaktan ako kasi ang sa akin ay ninakaw niya. Kayo na sa akin ay ninakaw ni Satanas. Kaya dito ko na tinapos yung limpaan namin simula sa langit, sa lupa. So nasa Davao ka ngayon, gusto mo nang bilhin sa akin ba? Dito mo lang? Hindi. Yung pa ako lang ang nagdala ko dito sa akin. Kung saan man kayo ay nandoon ako, kung saan ako ay nandoon rin kayo kasi kayong lahat ay isa lang. Katulad yan. Sumailalim si Orlando sa drugs at psychological test at sinabi ng pulisya na negatibo ang resulta ng drug test ni Estrera. Gayunman, inamin niya na dati siyang gumagamit ng shabu, mga bandang 2002. Ang kaso ay tinukoy bilang crime of passion ng noong Quezon City Police District Chief, Superintendent Guillermo Eliazar. Expert para ma-evaluate natin yan. So nangangailangan talaga siya ng proper psychological and psychiatric evaluation by competent physician para malaman kung ano yung state of his mental condition. Sa dulo, si Orlando Estrera ay kinasuhan ng parisay at agad na kinulong sa Quezon City Police District Jail. Sa ilang oras na aking ginugol para alamin ang naging hatol kay Orlando, nakakalungkot na sabihing wala ni isang reference sa kanyang naging hatol. Ngunit ayon sa aking mga nakalap na resources, si Orlando ay nananatiling nakakulong sa nasabing kulungan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button at i-share ito sa iyong mga kapwa mystery seekers.
Mag-subscribe na rin sa ating channel para sa marami pang content na tulad nito at pindutin ang bell icon upang hindi maiwan sa ating mga weekly videos. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan sa dilig.